Hindi pa rin umaalis sa evacuation centers ang daan-daang pamilya sa Isabela mula pa noong mga nagdaang bagyo. Lalo't inaasahang doon magla-landfall ang bagyong Ophel ngayong araw. Live mula sa Ilagan City, may unang balita. Si James Agustin. James? Van, good morning. Makulimlim yung kalangitan at may mga panakanakang pag-ulan na tayo naranasan kanina madaling araw. Dito po yan sa Ilagan City, sa Isabela. Naka-red alert status ang Emergency Operations Center ng Lalawigan. Mahigpit na binabantayan lalo ng mga coastal municipalities gaya ng Palanan, Dibilacan, Makunakon at Dinapige. Sa Ilagan City, 43 sa 71 barangay ang itinuturing na flood-prone areas. Kaya mga dineploy ng mga rescue boats sa nagdaang bagyo, naka-preposition pa rin hanggang ngayon. Nananatili naman sa evacuation centers sa mahigit 300 pamilya, katumbas na mahigit 1,000 individual. Ang ilan sa kanila ay lumikas pa noong nagdaang bagyong Nika at dahil may banta ng bagyong Ophel ay piniling wag munang umuwi. Maging ang mga alagang hayop inilikas dahil lubog ang mga taniman. May isang tulay naman na 4 na araw nang hindi madaanan dahil sa mataas na antas ng Pinakanawan River. Samantala, Ivan, yan nakikita nyo, yan po'y bahagi ng Pinakanawan River. Sa gitna po niyan ay meron silang tinatawag na Bacolod Bridge na ginagamit ng mga residente para makatulay dun sa may kabilang barangay. Dahil nga ilang araw na hindi nadadaanan yan, simula pa nung Lunes ng hapon, sa taas ng antas ng tubig dito sa ilog na ito, ay kinakailangang umikot pa doon sa ng malayo yung mga residente. At ngayong umaga, naabutan naman natin dito sa gilid ng kalsada na patungo doon sa tulay na yon, yung clearing operations na sinasagawa ng mga otoridad dahil doon sa kapal ng buhangin na tinangay ng kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nika. At ngayong umaga ay nararanasan natin yung pag-ambon dito sa area na ito, pero may kalakasan yung pag-ulan kaninang madaling araw. Yan muna yung latest mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, malakas yung inaasahang hanging dala ng papasok na bagyo at malakas din ang mga pagulan. May mga residente ba bang nagpaiwan sa kanilang mga tirahan at hindi lumikas o naipatupad ang forced evacuation? Wala pa namang pinapatupad na forced evacuation, Ivan, dito sa Ilagan City, pero dun sa mga coastal municipalities ay nagkaroon na ng preemptive evacuation. Sa pag-iikot natin kahapon, may mga evacuee, mga residente na bumalik dun sa kanilang mga bahay. Pero babalik din naman din daw sila dun sa evacuation center. Ito yung mga residente na nakatira talaga doon sa mga mabababang lugar. At dun pa sa ilang mga area, sabi ng mga residente, ay dahil hindi pa naman ganun kataas yung ilog, ay binabantayan din nila. Dahil sila yung mga merong mga alagang hayop o di kaya naman mga taniman. Ivan. So, nabanggit mo yung mga pagbaha. James, may mga lugar pa ba sa Isabela na baha pa rin dahil sa mga nagdaang bagyo at hindi pa humuhupa? Yes, Ivan, sa may ilang bayan na naikutan natin dito sa lalawigan ng Isabela kahapon, meron pa rin mga pagbaha. Pero karaniwan doon sa mga taniman na. Kung meron man doon sa mga bahay, ito yung mga bahay na napakababa talaga nung barangay at pababa yung kalsada o di kaya naman malapit doon sa mga palayan. Pero yun ay mga pasubside na rin. Yun nga lang, nangangamba yung mga residente na dahil nga dito sa bagyong Ophel ay posible na tumasa naman yung tubig. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, James Agustin.